Kung gaano ka-humble ang koponan ng Creamline, gano'n naman ka-toxic yung kanilang mga fans. Hi guys, again it's me Vinals TV. So for today's update guys, pag-uusapan natin yung nangyaring laro kagabi ng Akari at ng Creamline sa championships. Pero bago ang lahat, huwag niyo munang kalimutang i-subscribe at paghampasin ang notification bell button para updated guys sa mga bago kong upload. So ayun na guys, hindi lingid sa kaalaman ng lahat ang nangyaring controversial issue ng Akari at ng PLDT sa semifinals, which is napaka-invalid na rason para ibo ng mga netizens ang Akari players sa naging laro nila kagabi against Creamline sa kadahilan ng hindi naintindihan ng karamihan ang sitwasyon. Masyado kasi nilang idiniin ang mga players ng Akari na when in fact hindi naman nila kasalanan ang lahat dahil FIVL management ang nag-deny sa request ng PLDT na pa-challenge. Gaya nga ng sinabi ni Kat Arado, ang kapitana ng PLDT, na hindi kasalanan ng mga players at sa kanya mismo nanggaling na walang players na aamin or walang player na aamin lalo na at crucial game or crucial point ang nangyari. Dagdag pa ni Kat Arado, kaya nga may tinatawag na challenge. But unfortunately, denied yung challenge ng PLDT na obviously hindi kasalanan ng Akari. Pero lahat ng blame, binuhos sa kawawang koponan. Kaya sa nangyaring laro kagabi, naging boring ang finals. Nag-champion ang Creamline na hindi man lang kinabahan sa naging kalaban nila dahil halos binigay lang yung mga puntos. Alam kong may mag-react nito sa mga fans ng Creamline dahil wala naman talagang koponan na gustong magpatalo. Pero kitang-kita sa game nila kagabi na walang kagana-gana na maglaro ang Akari dahil sa kagagawa ng mga toxic na fans. Imagine, sino ba ang ganahan pa maglaro na sa bawat serve at hampas ng player ng Akari binubo ng mga nanonood. Wala man lang silang respeto sa kanilang kapwa. Hindi man lang nila na-appreciate yung performance na pinaghirapan ng mga players. Yung iilan sa mga toxic fans, tuwang-tuwa pa sila pag binubo yung mga Akari players. Kaya siguro hindi na ginusto ng Akari na lumaban pa. Sa second set, unang nakapag-set point ang Creamline sa score na 24-23. Pero kaya-kaya pa sanang lumaban ng Akari kung hindi lang sila nag-service error. Marami ang nagsabi na hindi nila sinorball yung bola dahil hindi nila gustong manalo. Ang daming puntos na binigay ng Akari sa Creamline sa pamamagitan ng kanilang service error. Sa totoo lang, sa nangyaring controversial issue na pinalala ng mga netizens, nakakawalang gana na manood sa FIVL dahil instead na mag-enjoy ka, puro katoksika na lang yung makikita natin. So yun muna yung update natin guys, and again, this is Vinals TV. Thank you for watching.